na dyan, grupong Piston, nagbanta ng malawakang tigil pasada sa Marso. Bawalin pa nangyari noon nang hindi sila nagsipagbiyahe. Maging maraming bus sa EDSA at yung mga commuter na stranded. Pero jeep yun eh. Ang Piston ay jeep. Sa mga suki naman ng MRT, lagi ba kayong nalilate sa office dahil sa haba ng pila? Ang dahilan, inulat namin, pati na pasamantalang solusyon ng management po ng MRT, inuulit namin, may good news din tayo sa rollback ng petrol sa LPG. Medyo malaki-laki po at kung magkano, alamin natin po yan mamaya. At ito pa inabangan natin, yung laban po ng Philippine Ascals kontra sa Mongolian football team sa Bacolod City mamaya yan. At makita kaya muli tayo ng football magic. Abangan niyo po yan. Kaya narito na po ang mga suki dyan at araw-araw kung sumakay ng jeep. Pagandaan na raw natin ang malawakang transport strike ng grupong Piston ngayong Marso. Ayon sa kanilang Secretary General na si George San Mateo, nanatili raw kasing walang pakialam ang Administrasyong Aquino sa patuloy pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Kamakalawa lang, nag-anunsyo na naman ng dagdag na 75 sentimo sa kada litro ng diesel ang mga kumpanya ng langis. Dahil daw dito, nabaliwala ang pisong dagdag singil sa pasahe na ipinatupad noong nakaraang linggo. Paniwala ng kanilang grupo, sobra-sobra na ang singil ng mga kumpanya ng langis at kailangan daw itong paimbisigahan at dinggin ang panawagan nilang tanggalin na ang VAT sa langis. Dagdag pa ni San Mateo, gagawin na raw nilang lingguhan ang mga kilos protesta hanggat walang aksyon ng gobyerno sa kanilang kahilingan. At kung ang mga jeep posibleng magtigil pasada sa Marso, siguro iniisip nyo, di bale, meron naman tayong MRT. Pero huwag tayong mag-relax at kung inyong napapansin, lalong nagiging siksikan ang mga tren ng MRT nitong mga nagdaang araw. Minsan pa nga ang siksikan na uwi na sa suntukan sa loob ng tren. Ito po kasi ang dahilan dyan, kulang daw ang mga umaandar na tren ng MRT. Sa 20 tren na dapat bumabiyahe, 16 na lang ang tumatakbo ngayon. Kaya naman ang naisip na solusyon sa problema, ang pagpapadala ng mga skipping trains o yung tren na lumagpas sa ilang station. Ang mga tren na ito target na maserbisyohan ng mga istasyong siksikan at mahaba ang pila. Kaya dahil walang increase pa? Oo nga eh. Wala pa increase. At good news naman sa mga misis at mga driver ng LPG taxi, nag-rollback po ng presyo ang LPG ang kumpanyang petrol. Malaki-laking piso at 50 sentimos po ang magiging bawas presyo nila sa kada kilo ng LPG. Katumbas niyan ay 16 pesos and 50 centavos sa kada 11 kilogram na LPG tank. Nag-rollback din sila ng 94 centavos sa kada litro ng kanilang auto LPG. Ayon sa Petron, yan ay dahil daw sa patuloy na paggaba ng contract price ng LPG sa world market. At sa ating balitang football naman, handang-handa na sumabak sa laban ang Philippine Ascals kontra sa Mongolia sa Panaad Stadium ng Bacolod City ngayong araw. Todo ensayo pa ang grupo kahapon sa karating lungsod na Bago City at doon pinagkaguluhan sila ng kanilang libo-libong fans. Ngunit kahit sikat na ang Ascals, focus pa rin ng kanilang mga katawan at isipan para talunin ang Mongolian football team. At kahit medyo bago pa ang samahan nila ng bago nilang German coach, nanatiling matatag pa rin daw ang kanilang team. At kumpiyansa raw sila malalampasan pa nila ang pinakitang galing noong isang taon nang makaabot ang Ascals sa semifinals ng ASEAN Football Federation Cup. Para sa artista na yung gumagaling girls feeling ko sinasabi nila, Phil! Heartthrob. Heartthrob talaga. Ayan, tsaka may mga taga-Bacolod, may mga Ilonggo dun sa, sa Philippine Ascals. Sabi si ba napakiramdam nila parang home court decision na Yes. So pwede pala Home court sa advantage. Pwede pala sa ating gawin? Ni-renovate to eh. Hinabol. Para makamit niya yung standard. Tsaka ibang competition yata siya. Ibang So iba yung mga grouping standards. Pero sana tuluyan na nga talagang sumikat yung soccer sa Pilipinas. No? Parang may iba naman tayong sport na pagtuunan. Okay, basahan natin ang maksong balita sa bagay ito sa ating Roda Reports. Ilang traffic signs na aktuang ninanakaw sa Quirino Highway sa Quezon City at ang mga nahuling suspect, mga menor de edad. Darito ang detalyeng balitang yan sa exclusive report ni Oscar Oida Rumoronda. Oscar!
Kaya sigan, hindi mo talaga iisipin sa unang tingin na makakagawa ng mga masamang bagay ito mga batang na abutan namin inaaresto ng mga tanod dito sa magkawa ng Quirino Highway sa may Barangay Pasong Puti, Quezon City kayo ng madaling araw. Napakalit pa ng mga to, may mga edad na siyama hanggang 10 taong gulang. Ayon sa mga tanod, na-acton daw nila ang dalawang ito habang hinuhugot itong mga traffic signs sa naturang kalsada. Medyo nagiging problema nila ito, Igal, na kamakilan dahil nagiging sanhi ng aksidente itong pagkawala ng mga traffic sign nila dahil medyo may kadiliman dito sa lugar. Pag nawawala itong mga reflectorized na traffic sign, kadalasan nagiging sanhi raw ng aksidente. Ayon pa sa mga tanod, ibinibenta raw ito ng mga bata sa halagang 13 pesos kada kilo sa ilang mga junk shop sa lugar. At ang kanilang mga sinisisi ng mga tanod ay yung mga magulang daw ng mga bata nito na kung sana raw lang sana ay nagabayan ng mabuti marahil ay wala ito sa mga kalsada ng alanganing oras at nasa bahay kung saan sila ligtas. Sa mga sandaligan ay dinala ng mga tanod ang mga bata at nakatakdang i-turn over sa mga pangalaga naman ng DSWD. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. At narito po, may breaking news tayo mula sa Parañaque City. Dalawang magkaiwalay na insidente na sunog na sumiklab sa Parañaque City kaninang madaling araw. Sa isang insidente, 4 na po ang patay. Darito si Ian Cruz sa kanyang report. Ian? Yes, Igan, medyo masamang balita, 4 nga yung kumpirmadong patay sa nangyaring sunog dito yan sa Hernandez Avenue sa San Antonio Valley 10 subdivision dito yan sa Parañaque City. Kumpirmado, Igan, ng Parañaque Fire Department, napatay na nga itong si Lola Venus Bacolod na isang retired teacher at 3 nga niyang mga apo na may edad mula 16 hanggang 10 taon. Ayon kay Superintendent Manuel, ang Fire Marshal, itong Parañaque Fire Department ay nagsimula nga yung sunog sa bahay nitong si Bacolod alas 2:58 ng madaling araw kanina at umakyat lamang ito, Igan, sa ikalawang alarma. Nadamay din yung katabing bahay nito ang si Bacolod, pero nakalabas naman, Igan, yung mga residente doon sa nasabing bahay, pati na rin yung mga nangungupahan naman sa baba ng bahay nitong si Bacolod. Si Bacolod at yung kanyang mga apo ay natutulog, Igan, doon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at yari itong bahay nila sa kahoy, kaya naman mabilis itong tinupok ng apoy at nung matagpuan nga, Igan, yung kanilang mga bangka ay nandito na nga ito sa pinaka first floor dahil nga yung pinakasahig ay nasira ng tuluyan ng apoy. Samantala, Igan, ay patuloy pa rin inaalangan itong mga arson investigator kung ano nga yung naging punot dulo ng sunog dito sa San Antonio Valley 10 na naapula alas 3:50 na madaling araw kanina. Pero bago ito, Igan, isa ring sunog ang nangyari sa Barangay Santo Niño, dito rin yan sa Parañaque at nandoon nga, Igan, yung karamihan sa mga bombero habang kanina, Igan. At itong sunog na ito ay tumupok naman, Igan, sa 10 kabahayan doon nga sa 7th Street sa Barangay San Antonio dito sa Parañaque at Igan. Wala namang naisalang nasawi o nasaktan sa nasabing sunog na nagsimula alas 1 ng madaling araw at napula ganap na alas 2:50 madaling araw na umabot lamang, Igan, sa ikatlong alarma. Igan. Okay, maraming salamat, Ian Cruz. At back-to-back ronda report naman tayo sa motorsiklo sumemplang sa ilalim ng MRT Ortigas Station. At isa pong inabando ng bag, nagdulot ng tensyon matapos mapagkamalang bomba. Ang mga balita ngayon atin sa atin ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, nakasubsob pa nga sa gitna ng kalsada ang duguang rider ng motorsiklong kinilalang si Joel Usia nang abutan ng GMA News pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Igan, bagamat may malay at nakakausap, ay halatang matindi ang tama nito makaraang sumemplang ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa ilalim ng MRT Ortigas Station. Nawalan raw ng balanse ang rider ng motorsiklo nang di sinasadyang masagasaan ang malaking tipak ng kahoy na nasa gitna ng EDSA. Agad siyang isinakay ng mga responding rescuers sa ambulansya para nga isugod sa Mandaluyong Hospital. Samantala, Igan, nabalot naman ng tensyon ang mga nakatira malapit sa panulukan ng Boni Avenue at sa Crepente Street, Barangay Malamig sa Mandaluyong City. Ito'y matapos makita ang isang kahinahinalang bag na iniwanan mismo sa Center Island
sa tapat ng Rizal Technological University bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Agad kinordon ang lugar at isinarado ang magkabilang lane ng kalsada. Igan, habang nakaantabay ang ambulansya at fire and rescue team ay pinalayo ang mga tao para bigyang daan ang gagawing pagsusuri ng tauhan ng bomb squad. Matapos kapitan ng tali ay hinila ang bag at nang hindi ito sumabog ay binuksan na nila ito at dito na nga napag-alaman na mga damit lang pala ang laman ng bag. Yan ang Ronda Report mula sa lungsod ng Mandaluyong. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, mahalagang paalala mga kapuso, lalo na po yung mga kukuha ng pasaporte. Sarado po ang passport office ng DFA sa Parañaque City ngayong February 14, Lunes at Valentine's Day. Makikipag-date sila. Ayon sa DFA, yan ay para bigyang daan ang anibersaryo ng pagiging lungsod ng Parañaque. Magpapatuloy po ang operasyon ng DFA Passport Office sa February 15. Araw po yan ng Martes. Pero sa mga nakaschedule na i-claim ang kanilang mga pasaporte sa araw na nabanggit, maaari pa naman daw kayong magtungo sa tanggapan sa